Magandang araw sa inyo, sir. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Carlo. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo itong kwento ng aking pinsan sa ama na si Jobel. Bale, ito daw ay karanasan ng kanyang lolo Jose na ama naman ng kanyang ina. Sabi ni Jobel sa akin, base na rin sa sabi ng kanyang lolo Jose, nangyari raw kasi ito nung pinagbubuntis pa ni Lola Piring ang kanyang ina. Dahil hindi pa ganoon kasibilisado noon ang lugar ng abuelo at abuela ni Jobel, naging mahirap daw para sa mga ito ang pagbubuntis ni Lola Piring. Tanging gasera lang kasi ang nagsisilbing ilaw nila sa kanilang bahay at may kalayuan ng mga kabahayan, kaya hindi ganon kadali ang makahingi ng tulong kung sakali mang may mga hindi inaasahang pangyayari. Noong mga unang buwan daw na nagbubuntis si Lola Piring, wala naman daw kababalaghang nararanasan ang mag-asawa. Subalit, nung humantong na sa 5 buwan ang tiyan nito, doon na raw nagsimulang makaranas ng mga pangaaswang. Nung mga unang beses daw, wala namang pangamba si Lolo Jose dahil hindi naman nagtatagal ang mga pagpaparana sa kanila ng ganoong nilalang. Isa pa raw, wala silang dapat ipag-alala hanggat hindi pa nagagawang makapasok ng aswang sa kanilang bahay. Kampante rin kasi noon si abuelo na kaya niyang labanan ng aswang dahil may armas din ito laban sa mga ganong nilalang. May ipinamana raw kasing binakuko ang ama ng Lolo Jose nito na siyang panlaban nito sa aswang kung sakali. Ayon kasi rito, isa raw ang patalim na yon sa ayaw ng aswang na makasugat sa kanila dahil matagal daw bago gumaling ang sugat na gawa ng patalim na yon. Dagdag pa ni Lolo Jose, hindi lang daw kasi normal na patalim ang hawak niya, gayong benditado yon sa simbahan at may dasal din ng isa sa mga kilalang antingero sa kanilang lugar. Gawa nun, laging daladala yon ng kanyang abuelo at katabi pa niya itong matulog. Nagpatuloy naman ang ganong pagpaparamdam sa kanila ng aswang. Hanggang sa isang gabi nga noon, nakasagupa ni Lolo Jose ang aswang na hindi rin ito inaasahan. Mahimbing nang natutulog ng gabing yon ang Lola Piring ng aking pinsan, habang nagmamatsyag naman sa kanilang paligid ang Lolo Jose nito. Pabalik-balik lang kasi noon ang aswang sa kanilang paligid at animoy nagbabantay lang na may lalabas sa bahay ng kanyang abuelo at abuela. Hindi na naging maganda ang kutob noon ng kanyang abuelo, kaya nagpa siya itong bumangon sa kanyang higaan upang sumilip sa labas ng kanilang bahay. Saktong pagkasilip raw nito sa labas ng kanilang bahay, may nakita siyang kung anong bagay na mabilis na tumalon sa kanilang bubungan. Ipinagtaka ni Lolo Jose kung anong nakita niyang yon, kaya napagpasyahan itong alamin. Kinuha niya ang kanyang binakuko at naglakad palabas sa kanilang bahay. Noong nasa labas na siya, hindi na siya nagsayang pa ng oras at kaagad siyang tumingala sa kanilang bubungan. Mula raw sa kinatatayuan ni Lolo Jose, nakita raw nito ang isang nilalang na tila may kung anong binabalak na gawin. Hindi na nagdalawang isip si Lolo Jose na sigawan ang nilalang na yon. Dahil doon, natigil ang nilalang sa kung anumang ginagawa nito at mabilis na napalingon. Noon din mismo, nakaramdam ng kakaibang takot si Lolo Jose. Alam kasi niyang aswang ang kaharap niya ng mga oras na yon, kaya inihanda na lang niya ang kanyang sarili. Gaya nga ng inasahan ni Lolo Jose, biglang lumundag sa harapan nito ang nasabing nilalang. Noong nasa harapan na ito ni Lolo Jose,
Napagmasdan niya ng maigi ang aswang at mas nadagdagan ng takot na naramdaman nito. Ayon kasi sa kanyang lolo, may matutulis na pangil ang nasabing nilalang at pulang-pula mga mata. May kataasan din ito kumpara sa kanyang lolo dahil may kahabaan ng mga binti at braso nito. Subalit kahit na ganon daw, hindi nagpadaig sa takot si Lolo Jose. Naisip daw kasi nito ang kanyang mag-ina kaya iwinaksi niya ang takot sa kanyang sistema. Hinamon na lamang nito ang aswang na harapin muna siya bago nito mapagdiskitahan ng mag-ina. Nakita pa raw ni Lolo Jose na napangisi ang nilalang dahil sa paghamon nito. Inilabas naman ni Lolo Jose ang binakuko na dala niya at inihanda ang sarili sa maaaring pagsugod ng aswang sa kanya. Mabilis nga siyang nilapitan noon ng aswang, kaya dali-dali siyang napaatras. Hindi siya tinigilan ng aswang na noon ay napakabilis ng galaw na tila hindi na rin masabayan ni Lolo Jose. Makalipas ang ilang pag-atake ng aswang sa kanyang Lolo Jose, nagawa siyang sugatan ng aswang sa muka gamit ang matutulis nitong mga kuko. Nakaramdam ng galit si Lolo Jose dahil doon. Napaisip si Lolo Jose kung paano raw nito magagantihan ang aswang. Nang sinugod uli siya ng nilalang, hindi na niya pinalampas ang pagkakataong yon. Sakto kasi, nung akmang kakalmutin na ng aswang si Lolo Jose, sinabayan nito ang pag-ataking yon ng aswang. Nagawa pa niyang iwasan ang kalmot ng nilalang at nagawa niyang masugatan ng aswang sa mukha nito. Narinig na lang ni Lolo Jose na mahinang napahiyaw ang nilalang dahil sa kanyang ginawa. Nanlisik pa raw ang mga mata ng aswang sa kanyang Lolo Jose habang nakahawak sa sugat nito na marahil na mga oras na yon ay dumudugo. Napatingin pa ang aswang sa patalim na ginamit ni Lolo at hindi raw nito inasahan ang mga sumunod na ginawa ng nilalang. Sa halip kasi na muli itong umatake, kabaliktaran daw ang ginawa ng aswang. Napaatras daw ito sa hindi malamang dahilan hanggang sa mabilis itong tumakbo paalis sa harapan ni Lolo Jose. Nagtaka raw noon si Lolo kung bakit ganoon ang itinuran ng nilalang. Hindi niya alam kung anong dahilan bakit nangyari yon. Napaisip pa nga siyang baka totoo nga ang sabi ng kanyang ama sa kanya na isa yon sa mga patalim na kinakatakutan ng aswang. Dahil naging tahimik na ang kanilang paligid at nasigurado na ni Lolo Jose na wala na talaga ang aswang, nagpa siya na lang itong pumasok at natulog. Kinaumagahan, nang magising daw ang Lolo Jose ni Jubel, naabutan niyang tila may kinakausap si Lola Piring. Nilapitan kaagad ng kanyang lolo ang asawa nito upang alamin kung sino ang kausap niya. Dahil nakatalikod ang lalaking kausap ni Lola Piring, hindi kaagad yon nakilala ni Lolo Jose. Nang tuluyang makalapit si Lolo kay Lola Piring at sa kausap nitong lalaki, nakita nito ang lalaki at napagtantong hindi yon pamilyar sa kanya. Nakinig na lang siya sa pinag-uusapan ng dalawa habang panay ang tingin sa lalaki na noon ay panay rin ang pag-iwas ng tingin sa kanya. Napansin kasi ni Lolo Jose ang mahabang sugat ng lalaki sa mukha nito. Kinutuban daw kasi ito kaagad dahil naisip niyang sakto rin na sa parating yun niya na sugatan ang aswang na nakaengkwentro niya nung nakaraang gabi. Hanggang sa matapos daw sa pag-uusap si Lola Piring at ang lalaking yun, hindi tinantanan ni Lolo Jose ang pagtitig sa lalaki na hindi naman diretsong makatingin sa kanya. Nang makaalis ang lalaki, kaagad na kinausap ni Lolo Jose si Lola Piring at pinagsabihan itong huwag magtiwala at huwag na muling makipag-usap sa lalaking yun. Napatanong pa raw si Lola Piring sa kanyang Lolo Jose
kung bakit nasabi nito ang bagay na yon. Ikinagulat pa ng kanyang lola nang sabihin ng Lolo Jose nito ang tungkol sa nangyari nung nakaraang gabi. Hindi rin ito inilihim ang tungkol sa iniisip niyang posibleng ang lalaking yon ang aswang na nakaengkwentro niya, base na rin sa sugat na natamo ng aswang at sa sugat ng lalaki na nasa mukha nito. Ayaw pa raw maniwala ni Lola Piring noon sa kanyang Lolo Jose. Wala rin namang nagawa si Lolo Jose kundi balaan ang Lola Piring nito na huwag magtitiwala at makikipag-usap sa lalaking yon, dahil kung ito nga ang aswang, posibleng linlangin siya nito upang makuha ang gusto, at yon ay ang batang nasa kanyang sinapupunan. Nang mga sumunod na gabi, naging tahimik naman daw ang paligid nila. Walang pagpaparamdam ng aswang, kaya labis na nangamba si Lolo Jose. Kinukutuban kasi siyang baka may binabalak na ibang aswang, at mas malala pa yon kumpara sa iniisip niya na kaya nitong gawin. Ilang beses ding nakita ni Lolo Jose noon ang lalaki. Subalit sa tuwing titigan niya ito, napapaiwas naman daw ng tingin ng lalaki. Dahil doon, mas lumakas pa ang kutob ni Lolo na aswang nga ang nasabing lalaki. Hanggang sa isang gabi nga noon, sa hindi nila inaasahan, ay muli silang ginambala ng aswang. Nakahiga na sila ng mga oras na yon nang makarinig sila ng kalabog sa kanilang pinto. Kaagad daw na napabangon si Lolo Jose at hinawakan ng kanyang binakuko. Lumabas siya sa kanilang silid at tinungo ang entradang pintuan kung saan nagmula ang pagkalabog. Ganon na lang ang gulat ni Lolo Jose nang makita nitong nakabukas ang pinto. Nakaramdam kaagad siya ng takot. Ramdam din niyang bigla na lang umalinsangan ang kanilang paligid. Dali-dali niyang isinara ang pinto at patakbong bumalik sa kanilang silid. Malakas kasi ang kutob niya na pinasok na sila ng aswang. Pagkapasok pa lang ni Lolo Jose sa kanilang silid, naabutan kaagad nito ang isang anino na para bang nagbabantay lang kay Lola Piring. Mabilis daw yung nawala nung nakapasok na siya. Nilapitan kaagad ng kanyang lolo si Lola. Nagsisigaw pa si Lolo na magpakita sa kanya ang nilalang, gayong alam nitong naroroon lamang ito sa loob ng kanilang silid. Inihanda rin ng kanyang Lolo Jose ang kanyang binakuko kung sakaling may umatake man sa kanila mula sa madilim na parte ng kanilang silid. Nagmamasid-masid din sila noon hanggang sa may nakita si Lolo Jose na isang pares ng mapupulang mga mata malapit sa pinto ng kanilang silid. Napamura naman kaagad si Lolo dahil doon. Pinagsabihan pa nito ang kanyang asawa na wag aalis sa liwanag ng gasera at siya na ang bahala sa aswang. Lumapit si Lolo Jose sa pinto, dala-dala ang isa pa nilang gasera. Bigla na lang daw nawala noon ang mapupulang mga mata at hindi na niya alam kung saan nagpunta. Noong nasa tapat na siya ng pinto ng kanilang silid, nabigla si Lolo dahil sa pag-atake ng aswang. Dahil hindi niya ito inasahan, nakalmot ng aswang ang leeg ni Lolo Jose. Tanging paghiyaw lang daw ang nagawa niya. Nang makaramdam si Lolo Jose na tila may aatake ulit sa kanya, sinubukan niya itong iwasan. Buti na lang at hindi na siya nagawang kalmutin pa ng aswang dahil sa kanyang pag-iwas. Sa galit ni Lolo Jose, iwinasiwas niya sa ere ang kanyang binakuko. Hindi man niya alam kung may matatamaan siya, ngunit pinagpatuloy niya yon. Ilang minuto ring ginawa yun ni Lolo Jose hanggang sa may bigla na lang napahiyaw. Marahil natamaan ito ang aswang at nasugatan.
Sa pagkakataong yon, bigla na lang ulit kumalabog ang entradang pintuan ng kanilang bahay. Bumukas yon at tila may kung anong lumabas. Hindi na hinabol pa ni Lolo Jose ang aswang na lumabas ng kanilang bahay. Mabilis na lamang niyang isinara ang kanilang pinto at siniguradong hindi na yon mabubuksan pa ng aswang. Nagmatsyag din siya sa kanilang paligid at pinaunang matulog si Lola Piring. Nung masiguro na ng kanyang lolo na hindi na babalik ang aswang, natulog na rin siya. Nang magising si Lolo Jose kinaumagahan, naabutan ulit nitong nakikipag-usap ang kanyang asawa sa lalaking pinaghihinalaan niyang aswang. Napansin niyang may sugat sa kaliwang kamay ang lalaki at tila namamaga pa ito at maging ang sugat nito sa kanyang muka. Tatanungin na sana niya ito kung bakit hindi yun gumagaling, ngunit nagpaalam ng lalaki sa kanila. Hindi na nakapagtimpi si Lolo Jose at sinundan ng lalaki. Ayon sa kanyang lolo, binantaan niya ang lalaki na wag nang babalik at magpapakita sa kanila, lalo na tuwing gabi. Hindi na nagulat noon ang lalaki nang pagsabihan yon ni Lolo Jose. Dagdag pa nito, tinakot daw niya itong kung babalik pa at gagambalain silang pamilya, ibabaon niya ang binakuko sa puso nito at sisiguraduhin niyang hindi na niya ito bubuhayin pa. Noong una, hindi natinag ang aswang. Ngunit, nang sabihan ni Lolo Jose ang tungkol sa dasal na nasa binakuko, nakitaan niya ng takot ang mga mata ng aswang. Hindi man ito nagsalita, alam daw ni Lolo Jose na natakot nito ang lalaki. Simula nga noon, hindi na raw sila ginambala ng aswang at hindi na rin nila nakita pa ang lalaki. Palagi pa ring dala at katabi sa pagtulog ni Lolo Jose ang binakuko nito dahil malaki raw ang tulong ng bagay na yon sa kanya. Yun nga lang, nang namatay si Lolo Jose at Lola Piring, nagpasya raw ang ina nito na ibigay na lang sa ibang tao ang binakuko na yon. Kaya hindi na rin nila alam kung nasaan na ito. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento.